Hello po, maligayang panunod po sa aking video. Ngayon po ay 45 days na naman itong aming nyug, kaya nagpapakawit na naman kami. Every 45 days po kasi kami napakawit ng nyug. Maganda po pag every 45 days kasi sunod-sunod po yung bunga ng nyug. Actually po, itong pagpakawit namin na ito ay August 29 po ito ngayong 2025. Ngayon ko lang po na-upload kasi medyo po busy. Sa nakapanood po pala nung aking video na pagmamanso ng kalabaw, ito na po yung minanso ko. Ito na po yung tinuruan kung paano maghila at paano sakyan. So ayan, siya na po yung katulong dito sa pagkukupra. Madami po kasi ngayong nyug na nakuha kami, kaya nilakyan po namin yung pamaba. Pero kayang-kaya niya po. Ang ganito po kapuno, nasa 160 po ito. Basta ang pinakang puno po dyan ay 170. Pero parang aabot na rin po ito ng 170 piraso. Pero kayang-kaya niya po. Malakas po siya sa hila at matinong hilahan. Baka po may oras ka at gusto mong bilangin kung ilan yung laman nito, pwede rin po at ayan, nagbababa na. Ang dampot po niyan ay dala-dalawa, kung minsan po ay 3. Ang price po pala niyan nung magpatimbang kami ay umabot po ng 88 yung per kilo. Pero po ngayon bumaba na ngayong September. Pag itapos ng September, bumaba po yung nyug. Dati po kasi noon ang timbang ng nyug yung yung walang tinanggalan lang ng balat ay ang per kilo po ay 19. Pero pagka kinupra naman po ay umaabot po ng 88. Pero po ngayon ang per kilo na po ng nyug, yung walang balat lang, ay 14 pesos na lang. Tapos po yung kupra ay 60 pesos na lang ang per kilo. So sa ngayon po yan na September, papasok ng October, medyo mura po ngayon ang kupra at yung nyug. Ngayon po ang pinakarami naming harvest ng nyug. Kasi dati mulang umaga, start ng umaga maghapon na hila, kaunti na lang po ang natitira. Pero ngayon po ay siguro magdadalawang araw kahihila ng nyug. Since ito nga pong kalabaw na minanso ko ay buntis na po siya, 3 months pa lang. Sinaklolo namin yung ina. Ito na yung ina niya. Medyo payat na po ito kasi may anak po itong 8 buwan. Ang layo nga ng agwat kasi ito pong minanso kong kalabaw, ito po yung sinundan ng 8 buwan. Ito naman pong minanso ko ay magti 3 years na po ito ngayong September 27 ngayong 2025. Pero halos parehas na po yung karga nila. Sinaklolo namin to at baka maagasan. Unang buntis pa naman, di kaya maraming hilahin. Ito po ang kagandahan sa nyug, sa business na nyug. Kasi maghihintay ka na lang, mag-harvest ka na. Unlike po sa ibang mga pananim na kailangan mong mag-spray, kailangan mong mag-fertilizer. Katulad po ng pagtatanim ng palay, ang dami mo pong gagawin para makaharvest. Pero po dito sa nyug, magagastos ka lang pagka magpapaharvest ka. Pero pwede rin pong hindi ka na gumastos, pwedeng hatian na or 60-40. Pero po pag sa palay, ang dami, matanim pa lang, ang dami mo nang babayaran. Mag-harvest, ang dami mo pang babayaran. Pero po dito sa nyug, masimula ka pa lang, pwede mo nang iutang kasi sigurado na pera na kaagad. Ang mahirap lang pag malakas mangutang, pagkatapos nga. Tsaka madali lang po ito maging pirang nyug. Pagka tapos kawitin, yun lang mahirap pagkawit. Pagkatapos kawitin, pag natanggalan na ng balat, yung ganito na siya kulay puti na, labas na yung bao. Pwede na itong ibenta, pero mas lamang po kasi yung pagtigkupra. Pag kinupra kasi medyo lamang sa perbuho. Pag kinupra naman ay umaabot ng 4 to 5 days pag marami. Pagka
sa ganitong bilog lang, tatanggalan lang ng balat, pwedeng pagkahapon. Pwede mo nang ipatimbang yung mga nakawit ng isang araw. So ganun lang kadali, kaya napaka-simple at napakaganda nitong negosyo na ganitong nyug. Dito lang sa amin ang medyo abala kasi ito magbibilang pa. Kasi binabayad ko po ang kawit nito at saka pag tanggal ng bunot, pagtanggal ng balat. Per piraso po ang bayad ko, kaya ito binibilang kung ilang piraso. So maganda talaga pagka kinukupra yung nyug kasi makakakain ka pa ng tubo. Alam niyo po ba yung tubo? Yan po yung nakukuha pagka binibiak yung nyug na may mga tubo. Ang tawag po ng tubo na yan sa Bicol ay ampul. So yan po yung pinakang gusto ko. Napakasarap po ng tubo na yan. Di ko na kailangan ang kupra. Tubo na lang, sapat na. Ayan, pagkatapos po niyang biakin, ayan, ikakamada na yan. Tsaka gagatungan. Ayan, tapos na po yung gatungan. Luto na po ang iba niyan. Ito po ay may isusunod pa kami. May konti pang natira. So ito na yung panghuling trabaho. Pagtanggal ng kupra sa bao. Ito po ang kagandahan sa pagkukupra. Parang nasa opisina ka din, nakaupo. Kaya lang grabe, ang sakit sa puwit niyan. Ito naman yung gusto ni Papa sa trabaho sa pagkukupra. Yung ganito, nakaupo at na-imagine niya daw rito ay nagsasakay sa kabayo. Ayan o, naganggalaw-galaw pa yung ulo. Tapos nagpapaikot ng bao, ini-imagine na nagdadrive. Ayan o. Mayroon pa palang pinakang last, ito o, magsasako pa. Ayan, isasako pa itong ayan o, marami pa palang isasako. Pero bago po iyan nilalagay sa sako, tinatadtad po yan ng maliliit. Kasi pagka ganyan lang po na biniak lang o kaya yung bilog lang, kakaunti po yung laman ng sako. So tinatadtad po yan para magdami yung laman ng sako at tipidin po sa pamasahe sa jeep. Pagka tinatadtad po kasi bago nilalagay sa sako, mas malaman po yung sako. Ang isang sako po niyan ay tumitimbang po ng 79, 76, mga ganun po ang timbang niyan. Pero pagka hindi po tinadtad, yung pagkabiak po nung ay kopra ay ganun lang, mababa po yung timbang niya. Halos po ang isang sako ay natimbang lang po ng 60. So paano po? Yan lang po ang kaunting kaalaman ko sa pagkukopra. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.